At ngayon naman, Carla, kanina nga pinag-usapan natin yung mga results ng SEA Games, di ba? At syempre maganda pag-usapan yan kasama ang isang expert. Kaya ngayong umaga, maswerte tayo at kasama na naman natin sports analyst ng PTV, yan si Sir Dennis Principe. Welcome back, sir. So good morning, boss. Partners, magandang umaga sa inyo. Yes. Yun, veteran na naman ako. At yan, sir, siguro pag-usapan natin yung SEA Games. Kamusta naman po ba yung naging resulta nito para sa atin? If we compared kasi sa mga previous performances natin, sinasabi nga lowest, no? But, you know, if you get to know yung ating mga atleta, personally, no, parang it would be unfair kasi to talk about yun nga, yung worst finish, yung mga negative words na magamit sa kanila, no? Because knowing them, talagang against all odds, binibigay nila, eh, no? So, despite that, you know, I think they still deserve yung ating paghanga sa kanila, no? Because of, yun nga, sabi ko nga, against all odds, maraming kulang, no? In a lot of aspects, no? Financial, equipments, exposure. Pero kahit na gano'n, talagang binigay pa rin nila, no? Numbers game, gold medal, hindi naman ganun kalayo, no? But yun nga, lowest output. But still, again, kahit na marami silang mga pinagdaanan, nagawa pa rin nila na, ano, na magkaroon tayo ng hindi man respectable finish, but a respectable performance na kung malalaman lang ng lahat about yung pinagdaanan nila, ka pa rin sa ating mga atleta. But aside from that, diba, it was also one of the smallest delegations. So does that also affect us? Of course, kasi ano pagdating sa pag-participate, pagkuha ng mga medals, siyempre kailangan marami kang contingent, ano. But the idea, I think for this particular SEA Games is that initially meron tayong parang plan to somewhat boycott yung games because merong mga sports na parang tayo yung isa sa mga tinarget para ma-limit yung chance natin of winning more golds and to enhance yung chances of the host country, which is normal naman, pag host country ka, meron kang privilege to add and subtract mga sports, ano. So normal yun, ano. But yun nga, parang our leadership felt na for this particular SEA Games, parang medyo instead of enhancing lang yung chances ng host, parang merong effort, no, to lessen yung pagkakataon ng ibang mga countries, and mukhang tayo isa sa mga napaginitan doon sa aspeto na yun. Ito, sir, sabi niyo nga parang kumbaga maraming na-overcome na mga trials nitong ang Philippine delegation. At siguro isa nga sa napag-usapan ay yung nangyari doon sa ating swimming. Yeah. Yung, sir, pwede ba natin pagkwentuhan itong nangyari? Kay Jasmine. Yeah, well, yung isa swimming, of course, you can't blame the swimmer, si Jasmine Alcalde. Para sa akin, personally, nothing personal against the leadership ng swimming or kung sino man yung ating representative na nandun. Ano yun trabaho yun ng nung liderato, ng officials na nandun. Kasi yung swimmer, andun lang yung para lumangoy, di ba? Now, yung mga ganung pagkakataon, like contradicting or making parang counter moves dun sa naging reklamo, trabaho ng officials yun. And I feel na medyo nagkulang yung ating officials dun, no? Because I heard, no, nung sinabi ang reason ng ating officials dun kung bakit hindi na sila kumontra pa is because parang it's their way of showing sportsmanship, diba? Ang question dun, yung bang nagreklamo, yes, are they showing sportsmanship, diba? So, I think it was a chance for us to show yung nagreklamo na, teka muna, hindi dapat ganyan. Diba? Dahil this is about sportsmanship, so dapat kayo maging sport. Diba? Parang i-counteract natin yung ginawa nun. Kasi hindi nangyari, no? Parang sumobra bait natin in that aspect. At saka nakakaawa rin for Jasmine because I feel na parang demoralizing yung ganun, no? Na na-awardan ka na. Parang napahiya rin, di ba? Yung atleta, no? Dahil siya yung nakaharap, siya yung tumanggap ng gold and then babawiin sa'yo. In whatever manner na ginawa yun, kahit na justification mo, still, na-embarrass yung ating atleta. I think kung meron mang konting blot,
yung sitwasyon na yun. And of course, para dun sa re-race, parang medyo bumaba na yung level ng adrenaline niya, parang from the first race. Pero I encountered on certain articles, speaking of the counter-protest, sinabi daw sa kanila na it's useless to protest kasi hindi naman daw bibigyan ng consent. Siguro reason na lang yun. Yeah. Kasi if it's useless to file a protest, how come yung Thailand nag-protest, nag-prosper? Diba? So, it reflects the real problem of Philippine sports, yung swimming niyan. Kasi ako, ang feeling ko, ang problema ng Philippine sports is not the leadership from above, yung mga POC, PSC. Kasi yung mga yan, nandyan sa position because of those running the shows pagdating sa mga NSAs natin. So, sa tingin ko, ang problema talaga is nasa ugat. Kung meron man tayong dapat gawin ng pagbabago, nasa mga NSAs. Kasi yung POC, PSC, nandyan lang yan marami silang ginagawang administrative. So, ang Philippine sports is about finding the proper athletes, the right athletes, grassroots development, trabaho ng mga NSAs yun. So, if you get to know yung mga NSAs natin, marami talagang problema dyan. And change should start from the NSAs. Hindi yung, kasi si Ginoong Juanco ng POC, siya nakikita natin, siya yung acknowledged leader, he can only do so much Kasi sa dami ng NSA, sa dami ng mga atleta, sa dami ng mga officials, nandun talaga sa ibaba. So, I think kailangan talagang magkaroon ng major changes doon sa sinasabi mga national sports associations natin. And again, yung leadership ng isang NSA, nakita natin mayroong pagkukulang doon sa swimming. Nothing personal, it's just my opinion. Sa tingin ko, yun doon nag-reflect yung kakulangan ng ating liderato kung bakit ang ating mga atleta, despite yung giving their best, hindi pa rin na-achieve yung talagang potentials. Yes. Ito naman, Sir Dennis, matanong ko naman, kumbaga, saan namang mga sports tayo nag-excel at napakita nga talagang kakaiba yung galing natin mga Pilipino? Contact sports at saka yung sinasabing sport na merong weight division, like yung taekwondo. Wrestling, I think wala ata tayo nakuha gold, pero it's still a good, para sa atin. Medyo breaks of the, tournament nangyari sa kanila. And kasi yung mga team sport, I think among team sports, siguro dapat lang yung basketball, because lahat tayo mahilig sa basketball. Na kung talaga may problema sa budget, I think talagang dapat mag-sakripisyo rito yung mga team sport. Because imagine yung mga baseball, mga kaibigan ko yan. But right now, I think wala pa sila sa level na masasabi natin na talagang parang yung sa basketball na very popular, whether we win or lose. Diba? Imagine yung kanilang contingent, if we give that to mga individual mas maraming events, gold yun, diba? kumbaga. Mas maganda yung chance. Diba? But you can't blame yung baseball kasi syempre meron silang team nagsasacrifice din. But kung ganon, medyo may problem sa budget, I think sa team sports dapat i-limit natin. I guess it's also a matter, of popularity. Kasi nakikita natin, basketball is really flourishing in our country. Tapos yun nga, very consistent na they always perform well, especially in the SEA Games. So, how can the other sports catch up kaya? Well, yung iba kasi, marami tayong mga kilalang leaders, sinisisi na lahat naman kasi nasa basketball, lahat nasa boxing. Why blame them? They did their job, they did their assignment para maging popular yung kanilang sport, And nandyan kayo, yung mga hindi para pag-upo nyo dyan, eto na ako, nasa pwesto ako. Tuturo ko yung mga magagaling na sport na kayo kasi lahat nasa inyo sponsor, lahat nasa inyo support. Hindi. Diba? Nandyan ka, trabahuin mo yung sport mo. Diba? Kung hindi mo kaya, you have to give way to other personalities na pwede mag-contribute. Kasi madalas nakikita natin, di ba, nagrereklamo yung ibang sport na ganito, wala kami suporta, kulang sa gobyerno. Ang gobyerno natin maraming problema di ba? So, why rely solely on the supposed support ng government? Nandyan sila to do something, hindi para magreklamo, para magtuturo ng ganito kasi ito problema, ito. May problema solve the problem. Hindi kinakailangan maging part sila ng problema at maging nandyan para magreklamo
Di ba? Nagrereklamo na nga yung mga atleta natin tapos magrereklamo pa yung ating mga NSL. So, it's a constructive criticism on my part to challenge yung ibang sport na instead of sisihin yung ibang supposedly popular sport, di ba? Do something to make your sport popular too. Sir, siguro message na lang sa ating mga manonood ngayong umaga. Well, siguro sa ating mga manonood, yun nga, no, marami tayong naging problema pinagdaanan yung ating mga athletes and still, we have to be proud of our athletes, no, because I have the privilege of being close with them, nakilala ko sila. Talaga namang yung mga yan, umiiyak na halos no, sa hirap ng pinagdadaanan nila. Pero next to their family talaga, we have to admit, first and foremost, yung families nila. No? Talagang wala na iba kundi yung bayan natin ang iniisip nila. No? Na kung minsan yung mga families nila nagkakaproblema, they want to give up sa lahat. Pero pag nalaman nila na it's all for our country, yun yung talagang nagiging main reason na minsan kung bakit sila nagtsatsaga. So, saludo pa rin tayo sa ating mga atleta and sana this will be an opportunity na to check on the mistakes and to correct whatever mistakes na nakita natin na imbes na magsisihan tayo, yung sisisihin natin, yun na lang ang gawa natin ng paraan para maitama at maiangat natin ang Philippine sports. Okay. Maraming salamat po. Yes, thank you. That was our sports analyst dito sa PTV, si Sir Dennis Principe. Thank you for your time, sir.